natin patagalin pa. So, para sa hapong ito, ang tagapagsalita natin ay ang pinaka-aktibong public historian sa telebisyon sa bansa. Nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communications sa University of the Philippines, Diliman. Nagtapos ng BA at MA kasaysayan at kandidato o magtatapos ng PhD sa antropolohiya sa nasabing pamantasan. Kasamang nagsulat ng aklat na Bonifacio, ang unang Pangulo, at Bayani Biography sa Andres Bonifacio, naglathala na rin ng iba't ibang artikulo sa mga journal na akademiko. Siya rin po ang Public Relations Officer at Board Member ng Philippine Historical Association. Lumikha ng Showtime television segment na pinapanood ngayon ng mga estudyante at guro sa buong Pilipinas. Nagsusulat din ng column sa The Manila Times tuwing Martes at sa Pinoy Periodiko. Noong 2022 ay pinangalanan ng Esquire magazine bilang isa sa 100 most powerful Filipinos. So wala pang pasaluhan po natin, mas gawang palakpakan ang aming tagapagsalita ngayong hapon, Professor Michael Charlton. Salamat, Jerwin. Thank you very much. Makasaysayang hapon po sa ating lahat. Ayan. Karangalan po na may pakilala ng isang Jerwin Cruz. Thank you, Jer. Nagpapasalamat din ako sa Ramon Aboitiz Foundation, Rafi, sa pamilya Aboitiz, at syempre sa kanilang representante dito sa lupa, si Ginoong Bonpuan. Nandito ba si Sir Pipoy? Hello, ang kanilang representante dito sa lupa. Kasi Celestial Kingdom yung gagawin natin. Sige. So, ang ating pupaksa ngayon ay tungkol sa folklore at ang ugnayan nito sa himagsikan. At pag-uusapan na rin natin, ano yung papel ng kabundukan sa kasaysayan? So, kabundukan, kanta, at katipunan. Medyo, yung creative juices ko sa pagtatitle ng series natin ay medyo gumana. Kaya laging tatluhan yung ating topic. Dito, kabundukan, kanta, at katipunan ng folklore sa himagsikang Pilipino. Sa Museo ni Emilio Aguinaldo, meron tayong kapangyarihan, kalooban, at kalayaan. Di ba? Ang anting-anting sa himagsikang Pilipino, at yung isa naman ay, bakit ganon? Ayan. Kaliwanagan, kadiliman, at kaliwanagan. Ayan. Kaliwanagan, kadiliman, at kaliwanagan, ang naratibo ng kasaysayan at ang pasyon at ang himagsikang Pilipino. So, yan po ang ating ngayon. Yan po ang series natin. Next susunod nasa Emilio Aguinaldo Shrine na tayo. Okay. Sobrang gandang posters na lumabas, So yung NHCP version saka yung Rafi version. Gusto ko yung pink. Gusto ko talaga yung pink. Ang ganda. At registration is closed kahit na dami pang seats. Please, kung kayo po yung nagpa-reserve at huwag kayo magre-reserve kung alam nyo namang hindi kayo pupunta, Dahil ang akala nung iba, wala na silang slot. Pero pwede pa pala silang pupunta. Okay, anyway, that said, kapag hindi kayo makapunta sa Emilio Aguinaldo Shrine, siyempre, dahil malayo, itatry kong i-post ang mga lectures sa aking YouTube channel. Please subscribe, Xiao Chua, TikTok paminsan-minsan, pero hindi masyado. Social media accounts, Facebook, everything. And xiaochua.net, maghanixiao.wordpress.com. Okay, this lecture is in connection with an exhibit called Open Secret. Sino na yung nakapunta? May ilan, pero kayo hindi pa. So sana mamaya samahan nyo kami. Pag hindi ako napasarap sa kwento at may oras pa kayo. Open Secret, Glimpses of Folklore in Revolution and Resistance na ginawa ng mga Cebuano artists. It is not about Manila. It is about the revolution in Cebu. Pero glow in the dark. Ang mga painting na ito. Ang parang tawag dyan, magic realism. Parang nag-LSD ganun. Hindi pa ako nag-LSD, pero yun ang description. Parang nag-LSD ka. So, pag nakapatay yung ilaw, tapos glow in the dark siya. So, ganyan yung mga makikita yung mga Bakit ganyan? Kasi, yung revolution sa Cebu, just like what happened here in the Katagalugan,
ay informed ng folklore. No? Hindi lang siya yung parang tayo, pag historiador tayo, straight narrative natin, ito yung dahilan kung bakit nagrevolusyon, ganito ang nangyaring takbo. Hindi, sila hindi. Ang taong bayan, meron silang worldview na maaaring hindi natin naiintindihan. At kailangan aware din tayo doon. So, yung mga pangyayari sa Himagsikan sa Cebu ay naipakita dito. No? Pero hindi lang yung straight narrative, kundi yung meron siyang counting twist. At yung twist na yun ay yung ano ba yung worldview ng tao sa Cebu na nakikita nila. Okay. So, bakit ang title ng ating exhibit ay ng ating lecture series ay lihim na bukas na karunungan? Parang, teka lang, bukas na lihim na karunungan. Basta yun. Yeah. Bukas na lihim na karunungan. Ano yun? Bakit siya bukas as lihim? So, play of words po yan. Kasi yung exhibit natin ay open secret. Diba? O bakit open secret yon? Kasi maaaring lihim ito, pero ito'y alam ng madla yung worldview. Diba? Lihim kasi nakubli sa ating mga edukado. Pero alam ito ng bayan. At ito yung folklore nga. Diba? So, open secret. Pero may open secret. Pero yung meron tayong tatawag na lihim na karunungan. Ano yung lihim na karunungan? Yan ay isang sikat na aklat na hindi lihim. Hindi siya tawag lang lihim. Bakit daw lihim na karunungan ang aklat na ito? So, kapag pumunta ka sa Banahaw, may mga matatanda na kukwento sa'yo. Alam mo, nung araw, meron akong aklat Yung aklat na yun, yung lihim na karunungan. Lihim na karunungan, lagi nilang inulit-ulit. Ano yun? So, tinignan ko, ano yung lihim na karunungan? Yung pala, sinasabi na hindi lahat ng karunungan ibinigay ng Diyos sa Biblia. Meron siyang itinago para sa mga piling tao. At ito yung lihim na karunungan. At anong tinataglay ng lihim na karunungan o yung tinatawag na karunungan ng Diyos? Mga dasal yan. Para magkaroon ka ng kapangyarihan. At para magkaroon ng bisa yung mga anting-anting. Okay? So, hindi yan ni-reveal. At yan daw, galing daw mismo yan sa mga Hudyo. So, di ba may Israel-Hamas conflict tayo ngayon? So, i-connecta nyo dyan. No? So, parang ang dating ay itong lihim na karunungan na galing sa Jerusalem, pero Latin. At hindi siya Latin na perfect Latin, pidgin Latin siya. Bakit? Naalala nyo yung misa nung unang panahon? Hindi talaga yan nasa wika natin. Yung vernacular na misa ay nagsimula lamang noong dekada 60, 1960s, matapos ang ikalawang konsilyo ng Vaticano, Second Vatican Council. Noong unang panahon, ang misa ay ginagawa sa pamamagitan ng wikang Latin. O kaya sa Latin. Hindi sa Latin, sa Latin. Magkaiba yun, tama lang. Sa Latin. Okay? So, sa wikang Latin. So, pag nakita nyo yung mga dasal, ano yan, di ba? Yung Pater Noster, yung Encelis, ganyan, in secula secolorum, forever and ever, amen. Kasi, nung unang panahon, nung nagdadasal yung mga praile in Latin, nagkaroon ng impression yung mga ninuno natin na hindi nila naiintindihan ito, pero banal na salita ito. So, kapag may salitang Latin, sinasabi na galing sa Diyos yan. In fact, si Dr. Romel Hernandez, may kwento siya na sa UST kasi, ang mga diploma ay nasa wikang Latin sa seminaryo. No? Minsan daw, may kahanak yata siya na gustong ibabad yung certificate niya, gustong gupitin at ibabad at ilagay dun sa oil o dun sa parang iinumin niya. Bakit daw? Kasi magkakaroon daw ng kabanalan yun dahil may Latin words yung iinumin niya, makakagaling daw. So, yun po ang makikita natin dyan. Kaya doon sa ating exhibit, makikita nyo, may mga Latin words. Diba? Ave Maria Purísima, Sin Pecado, Concebido. Ano yan? Hail Mary. Hail Mary. So, ito po ay si Andres Bonifacio. Diba? Taga-Tondo. Nung nabuhay siya sa Tondo,
at itinatag ang katipunan ng mga anak ng bayan, around that time, may isang empleyado ng tawag doon, nagtatrabaho siya sa Port of Manila. Ang pangalan ay Pantaleon Alvarez. Tawagin na lang natin siyang Panty. Ay, sorry, joke. Hindi. Hindi si Speaker Alvarez Panty. Oh. Si Pantaleon Alvarez ay may mga kaibigan yan doon sa port na yon. And they started to talk about revolution. At naisip nila, bakit hindi natin dalhin sa Cebu? In fact, si Pantaleon Alvarez ay taga-Panay. Taga-Panay. Pero, meron siya yung isang bahagi ng kanyang pamilya ay taga-Cebu. Sa Caracal. Oh, yun. So, ganda. So, kaya, si Pantaleon Alvarez, inuwi niya yung revolusyon sa Cebu. At nag-plot sila doon ng kanyang mga kaibigan. Oh, sa bahay ni Gibelondo, Isidro Gibelondo, no? Na yung apo noon may-ari ng hotel sa Cebu, yung tinatawag natin na Palmgras, the Cebu Heritage Hotel. Very historical yung approach nila doon. Pwede niyong puntahan. So sa bahay ni Isidro Gibelondo, nagplano yung sina Leon Quilat at yung mga revolusyonaryo ng Cebu. Oh, para lusubin yung Port San Pedro. At ang tawag dun sa uprising na yun ay yung 3 de Abril. Oh. 3 de Abril. So alam natin yung kwento, ay yung historians, nababasa yung kwento yan. Basahin mo si Michael Cullinane, basahin mo sino itong lolo mo? Si Resil Mujares, basahin mo yung sino si Madam? Si Alburo, Erlinda Alburo, di ba? Makipagkwentuhan ka kay Pipoy, Bonpua, no? Pero, yung mga tao sa Cebu, iba yung kwentong alam nila. Sabi nga ni Pipoy sa akin, iba yung kwentong alam nila about what happened in 3 de Abril. Sa kanilang kaisipan, no? Una, may eyewitness account na sumigaw ang mga revolusyonaryo ng mabuhay ang katipunan, mabuhay ang Santo Niño. O, batiin ko pala kayo sa maayong hapon ba? Maayong hapon sa inyo tanan. Maayong hapon sa inyo tanan. Kaya natin to. Philippines 1,000. Let's do it. Diba? Sinisigaw nila yung pangalan ng Santo Niño. Kasi di ba si Busin, natural. Di ba mahal nila yung Bato Balani Sagug. Di ba? Ngayon kinakanta nila, di ba? Bato Balani Sagug. Very devoted sila sa Santo Niño. So, hindi surprising na kasama siya. Pero iba pa yung kaalaman ng bayan na si Leon Quilat, meron siyang pag-aaring sigbin. Oh? In fact, meron children's book na lumabas dyan na si Leon Quilat at ang sigbin. Oh, at ang alaga niyang sigbin. So, yun yung kita niyo yung sigbin. So, dinipik doon sa lihim na karunungan, hindi yung ganyan. Na yan yung parang realistic portrayal of the 3 de Abril Revolt. Meron kang yung nasa utak, nasa kamalayan ng bayan. Di ba? Nasa si San Nicolas yan, sir? Yung ano po, yung naka... San Nicolas yung may private. Oh. Tapos meron parang direct, di ba? Galing. Ay, yung Santo Niño. Galing. Tapos meron pang tikbalan. O, kita mo? 3 de Abril Revolt sa pananaw sa folklore ng tao. So, okay. Sir, anong kaibahan niya doon sa Taliano Gold? Malaking kaibahan, sir, no? Yung Taliano Gold, may political purpose. Well, may political purpose din naman yung folklore dito. Ito'y patumbahin ng Espanya, di ba? Pero, ano yun? Pagmamahal sa bayan yun eh. Hindi para ipagtanggol ang mga korap. Maliwanag yan, people, yan, no? So, revolution, di ba? Unfortunately, after 3 days, si Leon Quilat ay pinatay ng kanyang sariling kababayan. Grabe, no? Kasi sabi ng mga kababayan na, naku, nag-revolution na, nagulo na yung buhay natin. Sino ba nag-start nito?
si Leon Quilat, sa mismong kanyang hometown, Kangkang, pinatay ng kanyang sariling kababayan. Pero nagpatuloy na yung ano. Pipoy, sino nga ba yung nagpatuloy ng revolusyon? Yung nanalo nung December ng 1898, si April 2, nakalimutan ko na yung leader eh. Nakalimutan ko na yung pangalan ng leader ng Cebu Revolution. No? Pero yun, nanalo sila eventually, yung mga revolutionary sa Cebu, napalaya nila ang Cebu mula sa Espanya noong Disyembre. Nakalimutan kong ilagay yung favorite painting namin sa Palmas, yung nag-raise ng flag sa Katedral ng Cebu. Disyembre yun ng 1898. Ay, ayan ka na. Ayan. Sino? Maxilon. Anong Arcadio? Nandito siya, ayun. Ayun. Si Arcadio Maxilon. Ayan. Tama. So makikita ninyo na yung revolusyon natin ay pambansang revolusyon. Pambansa ang revolusyon kasi iba-ibang pinuno mula sa iba-ibang lugar sa bansa, including si Pantaleon Alvarez na mas kilala sa tawag na Leon Quilat. Siya pala si Leon Quilat. Hindi ba meron DJ Quilat ba ngayon? So, ayan. Punta natin ngayon yung topic natin. Ano naman kinalaman ng bundok dyan sa pinagsasasabi mo, sir? Ano naman kinalaman ng bundok? Okay, sige. Kakanta muna tayo, okay ba? Pwede ba natin? Yan na. Kanta muna tayo. Ang tahanan kung mararanasan ang hirap ng katawan. Walang unang, walang kumot, walang paligid sa pagtulog. Inuunan pa ang bulok, abanseng katakot-takot. Pag-ibayuhin ang tapang kahit mamatay sa laban. Tayo natin itaguyod, baya'y itusi at itampo. Hayran tayo'y makipaghamon, abanseng katakot-takot. Yun. So, ano bang kanta yung game? What song is that? Is that Pokemon? Ang tawag po dyan ay Alerta Katipunan. So, sinasabi ito yung inawit ng mga revolusyonaryo. Ang paniwala ko, panahon na ng unang republika eh. Kasi kahit na binuwag na niya, Guinaldo yung Katipunan. Di ba matapos na mamatay si Bonifacio, no? Na, by the way, meron po tayong aklat tungkol kay Bonifacio. Kung interesado kayo, pwede niyo akong tanungin mamaya. Pwede kong pirmahan para sa inyo. Ang tingin pa rin ng tao sa sarili nila, katipunan. So, alerta katipunan sa bundok at tahanan. Doon makakanasan ng hirap ng katawan. So, bundok ang tahanan ng katipunan. Sa kaawit na to, alam natin ang tahanan ng katipunan sa Tondo, sa Costa Ligas, sa tawag dito, sa Balanga, sa Pantayanin, sa may Antipolo. Yun, bundok yun. So, talagang nananahan pala sa bundok. Kasi ang Costa Ligas, bundok dati yun. Balanga, bundok dati yun. So, sa bundok sila talaga. Bakit bundok? Yun ang sasagutin natin mamaya. So, doon makakana sa iyot ng katawan, walang unan, walang kumot, walang baling sa pagtulog. Inuunan pa yung bulok, abanse, katakot-takot. Sense of humor ng Pilipino to. Ayaw nito eh. Di ba? Wala silang unan, pero ang inuunan niya ay bolo. Puta. Ay, sorry. Alerta katipunan, bathin ng kahirapan. Ay,
Honored naman ako, nandito si Ginoong Ryan Tan. Ano? Ayan, ang musa ng museo ng kasaysayang pangpanguluhan ng Pilipinas. Ay, sasakyang pangpanguluhan. Pag ibayuhin ng tapang kahit mamatay sa laban, layon natin. Ano yung layon? Yung hindi tiger. Panis. Layon natin ay itaguyod, bayay tubusin at itampok. Hayonan tayo ay makipagamot, abanse katakot-takot. So, ano yung kanilang layon? Itaguyod ang bayan at ang ito'y tubusin at itampok. Itaas. Sa simpleng kantang ito, nakita natin ano yung puso ng katipunan na hindi natin mababasa sa mga dokumento. Diba? Gusto pala nilang itaas ang bayan. Diba? At magsakripisyo sila kahit na walang unan, walang umot, walang banig sa pagtulog. At mararanasan doon ang hirap ng katawan. Di ba pinapasaya nila yung sarili nila? Kasi alam natin hindi nakakatawa ito. Di ba? Sakripisyo ang ginawa ng mga kasapi ng katipunan. Di ba? Now, ayon kay Seyus Salazar, kailangan nating maintindihan ang lipunan natin upang maintindihan natin kung gaano kahalaga yung bundok. There was a time na ang Indio ay Indio lang. Pero may napahiwalay dahil yumaman sila. Yumaman sila dahil natapos ang galleon trade. Hindi ko na yan pahabain. Ibang diskusyon yan. Basta tandaan nyo, may yumaman na Pilipino at may nanatili doon sa bayan. Yung yumaman na Pilipino, naging kanluranin ng mga yon. Nahati yung bayan. So nagkaroon sila ng ibang consciousness. At ang consciousness ng mga kanluranin ay nanggaling sa kanluran. Nahaluan na sila. Pero ang mga nasa bayan ay nanatili sa diwa ng bayan. Okay. So nahati ang Pilipino doon sa tinatawag ng mga ilustrado at yung nasa bayan. At ito'y makikita sa estratehiya sa labanan. Okay, estratehiya sa labanan. Bakit? Paano ba lumaban ang mga ninuno natin noong unang panahon? Sa mga nanatili sa bayan, humuhugot sila doon sa tinatawag na konsepto ng ilihan. Ayon kay Seyus Salazar, ang ilihan ang estratehiya ng mga ninuno natin. Pag sila'y nasa digmaan. Bakit? Ano yung ilihan? Ito isang mataas na lugar. Sa Batanes, ang tawag ng Idyang. Sa Ilocos, ang tawag sa bayan, Ili. So, ano yung ilihan? It's another bayan. So, may bayan ka, pero hahanap ka ng mataas na lugar at may bayan ka doon. Kaya doon yung special, no, si Pipoy, nung dinala ako ni Orlan, doon sa Boljun. Alam niyo ba yung Boljun? Sa Cebu. Bolhoon yun. Bolhoon. May ilihan, ang tawag nila, Ilihan Hill. Kasi pagka umatake ang pirata, o umatake yung kalaban nyo, o magkaroon ng tsunami, doon kayo pupunta sa ilihan. So, ano ang ginawa ni Andres Bonifacio? So, ayan, yung ilihan. Sa Mindanao, Dapitan. Now, sina Aguinaldo, hindi ilihan yung konsepto nila. Kasi kanluranin na sila. Sila'y nag-aaral nung tinatawag na trench warfare na natutuhan nila sa Europa. Lalo na itong kay Engineer Edilberto Evangelista na sana gustong maging pangulo ni Emilio Aguinaldo ng Pilipinas. Ang problema, namatay siya sa Battle of Zapote Bridge, kung di ako nagkakamali. Ano? Di ba? Alam niyo naman bakit siya nategi? Di nanalo na sila, di ba? Panalo na. So, nanalo na sila sa laban. Puta, di nagsasaya siyang ganun. Pumunta siya sa kalaban. Ayun, pinagbabaril siya. Bakit siya pumunta sa kalaban? Hindi na lang isuot yung salamin niya. Yun ang sinasabi ni Dr. Victorez na dahilan. Ayon sa mga tala. Hindi niya na isuot yung antipara niya. Napunta siya sa maling linya. Panalo na sila. Yan ang nangyari kay Edilberto. Kaya,
ang moral lesson ay huwag kakalimutan ang antipara. Ayan, si Pipo, napaano tuloy. Okay, si Edilberto Evangelista, sandali pero yan, kwento ni Victorious yun. Kailangan ko mabasa yung original, pero naniniwala ako sa kanya. Kaya Sir Vic, kung binibiro mo ko, mayayari tayo. Okay, ito. Trench warfare. No? Pinag-aralan yan sa Brussels ni Edilberto Evangelista. No? So, gumawa sila ng mga trinchera sa Cavite. Sabi ni Senyor Salazar, yung trinchera, okay nung una. Nananalo sila sa Cavite. Pero nung dumating yung mas malaking puwersa ng Espanyol, kasi di ba pinarecall yung mga nasa Sulu after the Philippine Revolution. Nung una, nananalo yung Cavite. Pinarecall. Dumami ngayon yung puwersang Espanyol, na-overwhelm na yung Cavite. Sa panahon pa na nagkaroon ng hidwaan kay Bonifacio at kay Aguinaldo. Kaya nga nung binibitay nila si Bonifacio, nakapasok sa Maragondon ang mga Espanyol. So actually, yung pagkakangati natin, naka-apekto yun sa laban natin. Kasi mas malaki na yung puwersang Kastila. At kailangang lumikas ni Emilio Aguinaldo mula Cavite. At saan pumunta si Emilio Aguinaldo? Kasi yun na nga ang problema sa trinchera, magastos, kasi gagastosan mo siya. Alam yan ng Kastila na warfare. At kapag kaya na iniwanan mo, pakikinabangan siya ng mga Espanyol. At yun ang ginawa nila. They just took over the trenches. And even the Americans used them. So they're grossly disadvantageous. Now, eto masaya dyan. Si Andres Bonifacio, iba yung isip niya. Ang isip niya, kumuha tayo ng estratehiya mula sa ating mga ninuno. So, naglagay siya ng mga ilihan o yung tinatawag natin na Real o Campo. So, yung mga ilihan, pag tinignan mo lahat halos ng kampo ni Andres Bonifacio, nasa mataas na lugar. No? So, ito, isa sa mga ilihan nila yan ay nasa Montalban o yung tinatawag ngayon na Rodriguez. No? Mount Tapusi. No? Ito ang simbahan ng Cross de Ligas sa Diliman. Yan ay kuta ng Katipunan. Mataas na lugar din yan. Dahil makatabi yan ng Balara na kuta din ng Katipunan ni Bonifacio. Kasi ang estratehiya doon, magtatago sila sa mga bundok, matataas na lugar, tapos pag lulusob sila, bababa sila. Lusob, alis. Kaya kailangan nila yan, yung Cross de Ligas, yan yung mga nila. So, Puray sa Mount Puray, sa Rizal. No? Mount Puray. Yung Kakarong, Desile, sa dito, Bulacan. At yung tinatawag na Biak na Bato. Biak na Bato. Ano yung Biak na Bato? Yan ay isang real na sinetap ni Isidoro Torres ng Bulacan na sumusunod doon sa guideline ni Bonifacio. No? Problema, nung dumating si Aguinaldo doon sa Biak na Bato, pinakulong niya si Isidoro Torres. No? Kasi pinagsususpensa niya si Isidoro Torres, hindi niya tao yun No? So, pero eventually, nagkabati na sila. So, nakasama na si Isidoro Torres sa Republika. So, nag-ilihan. So, ibig sabihin, nung natalo na si Aguinaldo sa Cavite, ayon kay Salazar, ang ginamit niya na eventually na pagtakas sa Espanyol, ay yung estratehiya ni Bonifacio. Pinunta niya yung mga bundok, Puray, hanggang umabot siya ng at tinanggap siya ng mga tao ni Bonifacio sa mga lugar na iyon. Isang makikita nating aktibo din ay yung Mount Arayat. Yan, Bundok Arayat. Diyan ang kuta nila Ano nga ba to? Sebio. Bulacan din to. Eusebio, Maestro Sebio. No? Na nakilalang revolusyonaryo sa taglay niyang anting-anting. At anong folklore tungkol kay Maestro Sebio na natumira sa kabundukan? Simple-simple lang.
meron siyang anting-anting. Pagkalaban ay Kastila, hindi siya mamamatay. So may pelikula anong tawag doon? Yung director ng mga massacre film? Carlo Caparas. Na dinipik yan si Maestro Sebio. Oh. Hindi. Hindi, tama. Si Sebio nga yun. Ano ginawa ni kay Maestro Sebio? Nung una, bumabaril sa kanya, Kastila. Pag babaril daw siya ng Kastila, hindi siya mamamatay. So, nung una, binaril siya ng Kastila, hindi siya namatay. Tapos, siyempre, alam mo na yung susunod doon. Pilipino na yung babaril. No? Nung Pilipino na yung bumaril, namatay siya. So, yun yung kwento. Yun yung mga kwento-kwento. Okay? Again, not necessarily ito ay makasaysayan. Pero yan ay bahagi ng folklore. Punta natin ng Banahaw. Ang Banahaw ay isa ring real o ilihan. Oh? At ang sikat na nagkuta dyan ay si Sakay. O kaya suot ko ngayon si Macario Sakay. Oh? In memory. Yeah. Si Macario Sakay, tingnan nyo. Sa US National Archives, meron siyang vest na kinumpis ka ng Amerika at nandoon na. Oh. Ano yan? Sounds familiar. Looks familiar, right? Lihim na karunungan. Okay? So, may saligang Latin, yung mga dasal, etc. etc. So, pag tinignan yung mabuti yan din yung ginamit namin sa logo ng Katipunan Show. Yung mga words na yun, yung pumulupot. Ayan yun. Galing, di ba? Oh. Si Macario Sakay, yung marker niya ng National Historical Commission of the Philippines ay naroon sa Bundok Banahaw. Malapit doon sa lugar ng mga samahan. Malapit sa lugar ng mga samahang Rizalista. So, nandun. Kasi doon siya nagkuta. Doon siya lumakas. So, ayan ang marker. So, minsan nalilinis naman. At ito si Dr. Nilo Ocampo, na isang historiador na ginagaya si Macario Sakay. So, saya, di ba? Teacher ko yan. So, yan ang Bundok Banahaw. Hindi itong bundok. Bundok Daho. Sa Holo naman ito. Kahit ang mga Muslim, meron silang consciousness ng ilihan. Dahil noong 1906, noong nagpatupad ng pananakop ng Amerika, at sinuportahan ito ng Sultan of Sulu, si Jamal-ul Kiram II, ay yung mga tausog ay umakyat ng kabundukan. Nagilihan. Yung mga Muslim, tausog. 1,000 yun, ayon sa tala. Tapos, si Victor Wood, kilala niyo ba si Victor Wood? Diba? My pledge of love cannot be broken. Ay, mali yata. Sino Wood yun? Si Leonard. Sorry. Si Governor General Leonard Wood. Na hindi pa Governor General noon. Siya yung local commander doon sa tinatawag na Moroland. Sabi niya, yung mga umakyat ng ilihan, mga tax evader yan, habulin natin. 1,000 ang tao sa Bundaho doing their everyday life. Nilusob sila ng mga Amerikano. 1,000, ang tao doon, 994 ang patay. Yan ang Battle of Bundaho. Battle yan kasi hindi yan massacre. Dahil lumaban tayo dyan. Lumaban ang mga ninuno natin. Lumaban ang mga Muslim. At yan din yung nangyari sa Budbagsak after many years, 1913. At dahil ang galing ng mga Moro, sa kanilang sandata, ay napapatay pa nila yung mga Amerikano minsan. Dahil, alam niyo yung baril noon, yung pinagpatay na yan, di ba may Mauser, may Remington, di ba? Meron dyan mga 3 bullets per minute lang yan, Brad. 3 bullets per minute. Yung 3 bullets per minute, di ba, binuwari, ikaw yung Moro, binaril kita, di ba?
Pwede pa mo pa akong tagayin. So, pwede mo pang... So, alam mo, dahil sa Battle of Budaho, Budbagsak, dahil sa mga Moro, na-invento ng mga Amerikano, yung 45 caliber. Pero misnomer yun, na ginamit yan sa Battle of Budaho. Hindi. Later pa. Pero ang dahilan yan, mga Moro. That's true. Totoo yan. Verified yan. So, mga Moro Pilipino pala ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kalibre 45 automatiko. Oh? Pag tinignan mo yung pag-iilihan, yan pa rin yung ginagamit na estratehiya ng mga hukbalak. At ng mga hindi natin pwedeng banggitin. No bashing. No red tagging. Sige. Tsaka yung mga mandirigmang Moro. O yung tinatawag nating MILF. Mother side. Moro Islamic Liberation Front. Diba? Okay. Dagdagan pa natin yung folklore na alam nyo. No? Na alam nyo na rin siguro. Alam nyo ba na si Andres Bonifacio ay isang aktor sa teatro? Street theater. Meron siyang theater company. Ang pangalan ay Teatro Porvenir. Meron siyang kasama noon, si Aurelio Tolentino, na siya tinagaway ang Piolo Pascual ng kanyang panahon. Sino man sikat ngayon? Daniel Padilla? Coco Martin na lang yan. Siya yung Coco Martin ng kanyang panahon. No? Si Angko Bin, yun ang Batang Tondo, pare. Di ba may Batang Quiapo? Si Aurelio Tolentino, Batang Tondo. Hindi, actually, kamampangan siya. So si Aurelio Tolentino ay isang aktor, kasama ni Bonifacio sa Tondo, at si Macario Sakay, na noon ay hindi pa mahaba ang hair. No, wala pa siyang, kasi humaba lang yung hair niyan, kasi nung nilusog sila ng mga Amerikano, nagpapagupit siya. So parang, dapat di na tayo magpapagupit kasi baka lusubin na naman tayo ng mga Amerikano. So, yan ang nangyari dyan. Kaya humaba yung hair niya. Hindi na daw siya magpapagupit hanggat hindi lumalaya ang bayan. Okay? So, magkakasama sila sa Teatro Porvenir. At ang gusto nilang play lagi, ang paborito nila, yung tinatawag na Bernardo Carpio. Now, kaya doon sa kanta natin, may kabundukan, kanta at katipunan. Okay, bakit? Doon tayo sa kanta. Yung Bernardo Carpio, hindi yan Pilipinong kwento. Spanish yan. At ang nagsulat tungkol dyan, si Reynaldo Clemeña S. Ileto. Reynaldo Clemeña Ileto nga pala. Reynaldo C. Ileto. At ito yung Historia Famosa de Bernardo Carpio. Okay. Di yan yung Spanish. Sinalin yan at ginawang Tagalog. At ito ginawa siyang Tagalog, sumikat siya sa Katagalugan at naging bahagi ng folklore na nagkaroon na ng iba-ibang kwento tungkol kay Bernardo Carpio. At ang una dito ay siya'y tagapagligtas ng Tagalog. At dahil siya'y tagapagligtas ng Tagalog, si Aurelio Tolentino, Macario Sakay, okay, siya'y tagapagligtas ng Tagalog, yung mga masasamang loob, nilagay siya sa isang kabagitan ng dalawang bundok. At yung dalawang bundok na yun ay nag-uumpugan. Ibig sabihin, nakakulong na siya doon. Nakakulong na siya doon. Ang sabi nila, pag nakalaya daw si Bernardo Carpio, lalaya na ang Pilipinas. Ang Katagalugan. Siya ang tagapagligtas ng Katagalugan. Okay? Saya, no? Okay. So, gusto nilang, pine-perform yan nila Bonifacio kasi napapaalalahanan sila, maghintay kayo kay Bernardo Carpio. Darating siya. At ang kanilang pinapakalat nun, isang paa na lang. Merong phrase. Bayan, isang paa na lamang. Ano yung isang paa na lamang? Isang paa na lamang ang nakagapos kay Bernardo Carpio. Lalaya na siya. Okay? Yan ang folklore. Ano nangyari? Biyernes Santo ng 1895, 1895. Biyernes Santo, ano ang nangyari? Nagtungo ang mga katipon sa Montalban, sa Bundok Takusi. Bakit?
Holiday. Sabi ni Jim Richardson, holiday. Okay? Walang kinalaman yan sa kahit ano. Yun yung holiday. Okay? Kaya sila nakapunta sa bundok. At doon sila nagritual. Sa kuweba ng Pamitinan. Bundok Tapusi. Okay. Tanong. Ba't sila pumunta dyan? Iyan ang bundok ni Bernardo Carpio. Diyan siya nakagapos. Yun ang paniniwala ng bayan. So, nagritual sila dyan. Sinulat nila sa uling, mabuhay ang kalayaan. May isang version nakalagay, naparito ang mga anak ng bayan, hinahanap ang kalayaan. Ganda, no? Naparito ang mga anak ng bayan, hinahanap ang kalayaan. Nakasulat sa uling, sa kuweba. Of course, hindi nyo na makikita yung sulat na yun. Pero nandun pa yung kuweba. Okay. To amplify kung gaano kasagrado ang bundok sa mga Pilipino, kailangan makita rin natin yan kung paano nagpapatuloy yung mga kwento at folklore at kasagraduhan na yan hanggang ngayon sa Bundok Banahaw. At doon sa Bundok Banahaw, sinimulan, regular ko yung inakyat nung medyo bata-bata pa ako. Hindi yung Banahaw mismo, yung base. No? Yung base. Kasi nandun yung mga pwesto na tinatawag, yung mga banal na lugar. Okay. Sa Banahaw, so folklore ito, this is folklore, and you will see, yes, the revolution, may revolutionary aspect. Bakit may spiritual aspect? Because yung bundok, marami tayong paniniwala about the mountain. Oh? So, tingnan natin yan. So, yun yung bundok Banahaw, at yung isa pa yung bundok San Cristobal. Now, careful tayo dito kasi maraming umakyat sa bundok Banahaw. Pero, may nagsasabi din na kapag naman doon sa isang bundok sila laging nawawala daw. Kaya tinawag nila yung bundok na yun na Devil's Mountain. So, yung bundok Banahaw, Holy Mountain, tapos yung Mount San Cristobal, the Devil's Mountain. Oh, Halloween special. Alam nyo kung bakit hindi lang yung hindi lang kumuha ng guide. Dapat kasi kukuha sila ng guide na local. Yun, alam niya yung daan. So, hindi ka mawawala pag kumuha ka ng local guide. Bundok San Cristobal, kuha ko yan. Noong 2003, ako yung unang pumunta dyan. Nung magandang lalaki pa ako. So, yan yung pamumuesto ko, 2003. Oh. Crush ko yan, kaya nagpa-picture ako. Ayun ako. Pwede na. Oh. Tapos eventually, nung naging professor ako sa history, nagdadala ako dyan ng mga estudyante ko. So, isang bahagi ng pamumuesto, tawag doon, pamumuesto sa Bundok Banahaw, para siyang Stations of the Cross. So, ang Bundok Banahaw ay tinuturing na isang simbahan ng mga ninuno natin. Okay? Isang malaking simbahan. At, parang sa Muslim, di ba? Ikaw maghuhugas, pupunta ka sa masjid, maghuhugas ka ng paa. Ganon din teka lang, sa Indian yata yun, basta may paglilinis na mangyayari. May ritual ng paglilinis. So, magpupunta ka muna sa ilog. Sa ilog ng Santa Lucia at sa talon ng Santa Lucia para malinis ka. Oh? So, yan. At syempre, yung biro nga ng mga tao sa akin, wala akong ginawa doon kundi mag-picture. Oh, so, yan, in action, nakita nyo? So, pinukunan ako na kumukuha ng picture. At yan yun. Galing, no? Oh. Yan. So, kasama ko lagi yung mga paham ng kasaysayan at kultura. Nilo Ocampo, isang historiador na sumulat ng Kristong Pilipino. Dr. Bernadette Abrera, ang eksperto ukol sa anting-anting na naging guru ko. Hindi siya umaakyat tuilas, no? Pero yung karunungan niya ay dala-dala namin. No? Si Dr. Vicente Villan, na malaki ang ambag sa pag-aaral ng Kabisayaan at ng iba pang mga kaalamang bayan.
of course, Reynaldo Ileto, author ng Passion and Revolution at yung Awit and Revolution, no? Bernardo Carpio, si Prospero Cubar, na unang sumulat ukol sa Rizalista, Dr. Floro Kibuyen, unang sumulat sa antropolohiya, no? Si Dr. Floro Kibuyen na isa ring naglakbay sa Bundok Banahaw at nag-aaral ukol sa mga Rizalista, autor ng A Nation Aborted, at siyempre si Dr. Ambeto Campo, Professor Ambeto Campo. No? Si Lord de Vera, okay, si Ambeto Campo. Okay, so, tumutungo kami, ayan, chairman ng History Department ng Lasal, Romel Hernandez, si Seyo Salazar, yan, nagpunta na pala kami sa Banahaw na magkakasama. Meron kami binibisita dyan ng mga pinunong espiritual. Ang pangalan nito si Isabel Suarez, ng Suprema de la Iglesia Suprema de la Iglesia del Ciudad Mística de Dios. Oh? So, isa siya sa mga pinupuntahan namin dyan. Oh? Now, anong kahalagahan ng kabundukan sa paniniwalang espiritual ng mga tao? Simple lang, no? Bibilisan ko lang to kasi para makapunta tayo doon sa exhibit. Tayo'y may dalawang bahagi ayon sa psikolohiyang Pilipino. Panlabas at panloob. Pero yung panlabas-panloob natin, yung kaluluwa at ginhawa, meron tayo noon pareho. Kaluluwa at ginhawa. No? Yung kaluluwa natin, pupunta yan, pag nategi-bumbong tayo, pupunta yan sa nature. So, bumabalik tayo sa nature. Pwede tayo maging bato. Ay, hindi tayo nagiging bato. Nananahan tayo sa bato. Nananahan tayo sa puno. Nananahan tayo sa kabundukan. So, bakit ginagawang simbahan ng mga ninuno natin ang kabundukan at ang mga yungin? Ay sapagkat naniniwala sila doon bumabalik ang ating mga ninuno. Pag sila'y natagi-bumbong. Okay? So, dadaan muna sila, magbabangka muna, di ba? Tapos, yung mga representation, kahoy, nagiging banal yan. Representasyon ng anito ninyo. Anito, yun yung kaluluwa ng namatay na ninuno nyo. No? Kaya yung namatay na ninuno sa Cordillera, halimbawa, ito'y pinupunasan. Para yung mga huling katas niya ay ipapahid mo rin sa sarili mo. Para malipat yung kapangyarihan mo sa kanya. Yung kapangyarihan niya sa'yo. Okay? Yan yung ginagawa sa mga mami noon. Oh? So, ano ang nangyari ngayon? Bakit maraming Rizalista sa Bundok Banahaw? Simple-simple ang sagot niyan. Naniniwala sila na nandun si Rizal. Nananahan siya doon. Okay? So, si Rizal ay anito. Sa ano na to? So, ibig sabihin, yung paniniwalang Rizalista ay nag-uugat doon sa sinaunang paniniwala natin. Paliwanag. Okay? So, yan ang konteksto na kung bakit si Rizal ay tinuturing na Kristong Tagalog. Oh? Tapos, meron ding ibig sabihin yung, meron ding nangyari. Kasi sa kwento, ito yung lihim na kahulugan. Wala sa history ito. Sa kwento ng mga Rizalista, si Jose Rizal ay isang si Jose Rizal ay hindi anak ni Teodora Alonso. Siya ay lumitaw lang doon sa pintuan nila ng bahay sa Calamba. Tapos doon sa langkin, may nakalagay na pangalan. Oh? Hoverex Al. Sa wikang Latin ulit yun, ha? Hoverex Al. Hoverex Al. Hoverex Al. Hoverex Al. Jose Rizal. Yan ang lihim na pangalan ng Diyos ay Hoverex Al. Diyos, hari ng lahat. Hoverex Al. Jose Rizal. Okay? Lihim na kahulugan, mga kaibigan. Okay. So, sa tulay ng Santa Lucia, Barangay Santa Lucia, naroon ng mga tinatawag na mga concentration ng maraming pwesto. No? So, yung yan yung Suprema de la Iglesia del Ciudad Mística de Dios. No? Suprema, kataas-taasang simbahan ng lungsod na mistikal ng Diyos. No? Ng pamayan ng mistikal. So, makikita nyo lahat ng bansa sa mundo meron. So, lahat ba yan may member kayo? Ay, hindi.
Ang sinasabi lang namin, welcome silang lahat dito. Oh, galing. Yan yung simbahan nila. Pag tinignan mo yung simbahan nila, although nasunog ito, no, is a few years back. Bakit? Touchscreen ba ito? Ayan. Makikita niyo parang Austronesian house. Bahay Austronesiano. No? Ayan. So, yan yung nagre-ritual sila. Ayan yung Austronesian house. Diyan na dyan si Suprema Isabel Suarez. Yan sa nakatira. At, komunidad sila dyan. Meron silang mga kabuhayan. Tapos ito yung founder nila. Si Maria Bernarda Balitaan, na pinanganak sa Bawan, Batangas. Oh? Maria Bernarda Balitaan, na pinanganak sa Bawan, Batangas. Banal na babae, na founder ng kanilang simbahan. Okay. Ayan yung kanilang ano. So pag tinignan mo, meron silang paghahambing kay Rizal at sa kay Cristo. Okay? Si Cristo at si Rizal ay parang reincarnation. Oh? At makikita mo dyan, MBBBBBBBB, ano ba yan? So may JHS, yung sa Jesuit name of Jesus yan, tapos may MBBBBBBB, ano yung MBBBBBB? Maria Bernarda Balitaan, bugso ng bagong buhay, Bawan, Batangas. Saya, no? Oh. Ayan na yung K. K. Di ba pag sinasagot kayo sa text, K, parang sarap batukan, di ba? Pero napakalalim ng salitang K. Kalinisan, katwiran, kaliwanagan, katotohanan, kababaan, at kalooban. Pagtitiis. Di ba? Dito yung mga pagkaaba, yung humility, humbleness, the humility. Ha? Ayan. Pag-ibig sa Diyos, pananampalataya, gawa at pag-asa. Saka. O, yan yung mga dapat. So, ito yung ini-inculcate yung mga dapat na mga katangian natin. So, ito si Rizal, tapos may huling paalam. Alam niyo ba para kanino yung may ultimo Diyos? Para kanino yung sinulat yan? Para po kanino? Sa asawa. Sa asawa? Mali. Mali. Sa bayan? Mali. Sa nanay? Mali. Para kanino, Ryan? Para kay huli. Kasi huling paalam. Hindi. K. O, sige. Ito. Wala nang joke. Kanino talaga? Sa bayan, sa pamilya, sa lahat kayo tama. No? Okay, ito. Bakit nandyan yung huling paalam? Para kay Suprema, yung huling paalam ay Diyos ang nagsalita, hindi lang si Rizal. Dahil si Rizal ang santong boses. Ano yung santong boses? Yun yung naririnig nilang boses sa Banahaw na nagtatakda, ito yung pwesto. Ito yung banal na lugar. Yan yung nakikipag-usap sa kanila pag sila'y nananalangin. Yun ang santong feeling o banal na boses. No? Santong boses o banal na feeling. So, yan yung bahay ng Suprema noon. Nakikita niyo yung araw? Yun ay simbolo ng bathala sa sinaunang bayan. Oh? Now, are they conscious? Probably not. But there is consciousness there. Oh? Kasi tandaan nyo, ang kultura at ang kamalayan, pwede siyang dumaloy kahit hindi mo alam. Pero minsan, namamanifest na sa'yo. Kasi kultura yan, na socialization and all, sa paligid mo nakikita mo, yun yung kamalayan. Kaming mga nasa pantayong pananaw, gano'n namin tinitignan ng kasaysayan. We just don't, kung tinignan nyo yung way ng pagkukwento ko, hindi na tayo nagkukwento ng mga patsi-patsing kasaysayan. Tinitignan natin yung pangkalahatan, pangkabuuan. Kasi nakikita natin ang kasaysayan, hindi lang bilang mga events, kundi bilang isang nagpapatuloy na kamalayan o continuing consciousness. Alright? So sige, tuloy natin. So may araw din. Kita niyo, araw pa ng Batabat. Diba? What? Watawat. Diba? Ito yung tatay ni Suprema na dating leader ng gang.
pero nagbago. So yun yung Tatay Suprema. Bakit may Cory Aquino? Actually, binibisita sila ng mga politiko. Jose de Venecia, sumasamba kasama ng Suprema. Kita nyo? Tapos tingnan mo yung kung sino yung nanunumpa. Kasama si Suprema. Tapos yun, mga pinapahal kong kababayan, I was so anxious to protect my votes. I am sorry. Sino yan? Manny Villar at saka si Benjamin Abalos. So, sa Suprema, hindi siya basta-bastang tao. Ginagalang siya ng lipunan. Okay? Ginagalang siya. So, in fact, sasabihin ko lang sa inyo, alam niyo yung Third World Study Center sa UP? Yung building na nagpatayo si Zeus Salazar. Ang nag-bless niyan, hindi pare. Si Suprema. Isabel Suarez. So, yan yung Third World Study Center. Okay, ex ko, nanay ko, pamilya namin, kapatid, tatay ko, yan, ako. At si Isabel, si Suprema Isabel Suarez. Parang favorite niyang damit yun, favorite niya talaga yun, Anyway, since may mga iba-ibang mahiwagang babae, nakausap kami sa Banakaw, yung pangalawang babae na nakita ko doon na matindi si Duramol. Mali, Durable. Galing na Durable, Shit, yan ang nickname niya, ni Ma'am. Kalimutan ko na yung name niya, Tapos siya si Durable. Sa labas ng kanyang bahay, may sari-sari store na ang pangalan ay Durable. Okay? Pero may mga salita ng hiwaga. Okay. Naalala niyo si Bernardo Capio? Tagapagligtas ng Tagalog, di ba? Ayun, Durable. Ayun, si Mercedes Reyes siya. Santa Lucia, Dolores Quezon, BBB. Ano yung BBB? Baltok Burger. Bangon, Bayan, Banal. Ang ganda. Parang lang, halikan na. Diba? Basta tayo'y magkasama. Sa labas na yung mga windmill. Laging may umaga. Okay. Durable sari-sari store. Igalang ang misteryo ng inang lupa. Sino si inang lupa? Baka siya. Diba? Nasaan na yung Ayun, Bernardo Capio, hari ng mataas na bato. Si Bernardo Capio. Tapos Dr. Cesar, encantado sa pinalibutan. Whatever that means. Yan. So, si Durable. So, doon sa mapa, nandun si Suprema, ng Iglesia Tradicionalista de Dios. Bababa ka, doon sa Santa Lucia, may dadaanan mo si Durable, tapos pababa ka pa ng pababa, merong spiritual Filipino Catholic Church compound kang mapupuntahan. Nag-split ito. Very complicated nag-split nila. At we were there noong mga panahon na nag-aaway-away sila. So, hindi ko na ikukwento yan. Pero doon sa compound na yun, marami kayong makikita mga simbolismo. So, may mga lihim na salita. Hindi inerim. Pag tinanong mo sila, anong ibig sabihin yan? Hindi namin pwedeng sabihin sa'yo kasi lihim. Okay. So, K. Tapos may dyan, may mata. Tapos nakita nyo yung triangle. Sabi ni Zeus Salazar, kaya tayo na-engross dyan sa symbol na yan. Kasi yan din yung simbolo ng bundok Bohol, kung saan ang Bathala ay naroon. Sa paniniwala sa folklore ng Pilipino. Sabi ni Salazar. Kaya yung triangle na yon, may kinalaman yon sa bundok. Tama to. Okay pa ba, Jerwin, yung kinakwento ko? May kinalaman pa naman sa folklore ito, diba? Bundok, Oo. Para maintindihan nyo yung konteksto. So, tingnan nyo yung at tingnan nyo yung simbahan ng iglesia na ito, ng Spiritual Catholic Church. Bangka siya. Isa siyang bangka. Ayan, At ang kapitan, si Jose Rizal, sa yung host. Kita nyo? So, anak ko ni Noe ang magliligtas. So, banal na lugar, so tanggalin mo yung sandalyas mo. Sorry, very anthropological, hindi na to history, So, anthropological, tanggalin mo yung sandalyas mo. Tapos, meron ka makikita altar.
El Elohe Israel, the Lord of God of Israel. Yan. At Katoliko. Diba? Pero iba yung kanilang paniniwala. Well, doon sa split, may naniniwala kay Rizal bilang Diyos. Yung isa, bumalik doon sa dating paniniwala nung organisasyon nila na hindi Diyos si Rizal, kundi isang guro. Doon nagkatalo yung dalawang grupo. No? Yung nagtayo yung isa, El Betel Israel na yung name niya. No? Ayan, El Betel Israel. Okay. Ito yung dalawang leader na nakasama pa namin na magkasama. Nag-split yan. Yan yung nag-split. No. So, anyway, pinapakita ko lang. Si Romulo de Mesa at si Santoyo. Pangalan ni Mr. Santoyo. Kalimutan ko na. So, sila yung mga nag-guide sa amin sa Banahaw. So, nakita nyo na, napaliwanag ko na yung anting-anting. Pag tinignan mo yung anting-anting, ganito yan. Yan na yung umano. Pero galing Egyptian. Egyptian yan eh. Yung eye of Osiris, tsaka eye of Horus. Tapos, ginawang simbolo sa inangkin ng Catholic Church. Ng ibang sekta sekta or what. Pero sa imagery ng Catholic Church, nakikita yung iba yan. Pero yung iba ayaw nila. So, pag tinignan mo, ito yung interpretasyon ng isang grupong Rizalista ng watawat ng Pilipinas. Sa paniniwala ng Rizalista, yung watawat ng Pilipinas ay galing sa anting-anting. Paano? Asan yung watawat? Nakita niyo yung A? Yan yung between. Tapos yung mata, yung araw, bathala. Yung araw, bathala, di ba? Ito mata ng bathala. So yan ang sabi nila. Yan ang sinabi sa akin yung Muloy, Kuya Muloy, Romulo de Mejes. Tignan mo ang watawat natin. Nandyan ang simbolo na yan. Oo nga. Sa kamalayan ng tao. Again, if you look at this, kami ni Jemwin, di ba sa NHCP, gusto namin correct ang tao, yung 8 sinag ng araw, hindi yan yung unang. We want to be definite about the history. Pero sa ibang tao, it can mean other things. Ladies and gentlemen, di ho ba? Okay. Tingnan mo yan, J.M. Salvador del Mundo. Jesus Messiah siguro, Jesus Mesias. Jesus Christ. Si Rizal daw, nag-iiba daw yung itsura niya, yan daw yung ibig sabihin pagka-divine niya. Kasi pag tinignan mo yung picture ni Rizal, nag-iiba siya ng anyo eh. Nag-iibang anyo. No? Ayan. Ito yung tatay ni Romulo de Mejes na nakipag-split dun sa tatay ni Santoyo. Tama ba? Basta yan yung... Tignan yung itsura niya. Mga Rizal din. So, dinocument ko lang yung mga iba-ibang larawang makikita nyo. Makita nyo ulit yung mga Latin words. Nakmayaman sa bundok Banahaw ni Sir Nilo Ocampo dahil nabanggit sila, naka-frame doon ang kanyang article. Tapos may Heroes Hall sila. Meron silang Heroes Hall. Doon sa Heroes Park pala. So, sino yung nakalagay sa Heroes Park nila? Mabini, Antonio Luna, no? Of course, yung quote-unquote Bonifacio, pero triumph Balintawak yan. No? Rizal. Ito masaya. Nagtanong ako doon sa ate doon, yung nanay ni Romulo. Nanay, bakit wala siya ginalbo? Ay, hindi nyo nilagay. Again, hindi akin tong sagot na to. Hindi akin ang sagot na ito. Sana huwag kayong ma-offend kasi kinikwento ko lang po. Sabi nung ate, yang si Kristo, mayroong 12 apostoles. Ang isa ay Judas. Tapos nagtawa. Tumawa na lang siya. Tapos yun na yun. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Bahala na kayo. So, after pumunta sa simbahan ng Iglesia Spiritual Catholic Church, no? Calisthenics muna. Kasi kailangan may warm up. Kasi aakyat ka na ng bundok. So, calisthenics. So, tapos bababa na. Dr. Ross Costello, no? Historiador,
na nasa Espanya, no? Na Pilipino, nung bata-bata pa kami. Ayan. So, maraming grupo pa na iba. So, yan, no? May Star of David na may mata, iba-ibang interpretasyon. May mata, o sa mistika, yan. Ex ko. Kita ko, mama ko, daddy kapatid, okay? So, kung papunta na kami doon sa mga pwesto, no? May stall doon, pababa. May stall. Anong binibenta? Mga anting-anting. At ang anting-anting ay nagmula ang konsepto na ayon sa mga buho ko, mula sa mga ginto ng mga ninuno natin. Dahil takot ang mga ninuno, ang mga ginto, takot sa ginto ang masamang espiritu. Dahil ang ginto ay maliwanag. Okay? Yan ang discussion ko sa susunod. So, hindi ko muna i-discuss yan. Ni Dr. Abrera. Okay. So, pag tinignan mo, si Rizal ay anting-anting din sa konsepto ng mga Rizalista. No? At makikita niyo yan sa Open Secret. Open Secret. Pwede tayo magkaroon gano'n na video. Gaganon ako. Open Secret. Yan, anting-anting din si San Miguel. Anting-anting yan. Tapos may Santiago din. Parehong nandyan yan sa ano? Dyan sa Open Secret. Okay. Yan yung mapa sa Banahaw nung iba't ibang pwestong pupuntahan mo para makumpleto mo yung journey. Okay. Ako hindi ko naman kinumpleto yung journey. Hindi naman ako hardcore. Paano napili yung mga pwesto na yan? May ibon na sinundan ng mga tao. Tapos pagbaba ng ibon na yon, may magsasalitang santong boses. Sasabihin nila, talon ng San Jaco. Talon ng Santa Lucia. Shhh! May gano'n. Anyway, so yun. So, tatawagin nilang gano'n ang pwesto. So, pag tinignan mo, syncretism. Animism ito eh. Di ba? Ang anito ay nasa mga bahagi ng bundok, bato, kuweba. Pero, ang pangalan, Kristiyano, mga santong Katoliko. So, halimbawa, isa yung ibon. Ano yung ibon? Sa folklore natin, diyan nagsimula ang mga bagay. Tigmamanukin. Sari manok. Di ba? Yan yung ibong adang yan yung, di ba nung bumuka yung malakas at maganda, sinong may pangananon? Yung ibon. Yung ibon, yung santong ibon na tinatawag. So, yun yung nagtakda. So, tinitingnan mo yung pwesto, nilalagyan pa ng rebulto ng Katoliko. Nakita nyo, naghalo na yung so, yan, May parang 250 steps kang bababaan. From, bago ka pumunta dun sa, bawat pwesto pala, lalagyan mo ng kandila. At mananalangin ka. Okay? So, ganyan, taas yan, nakakapagod. Pababa, okay lang. Pagkakyat, medyo mataas. Saka ka doon lilinisin sa talon ng Santa Lucia. Paglilinis. Diba? Akyat ka ulit, pagkatapos malinis, at Tara Reyes, historian and archaeologist. Si Jobal ba yun? Jonathan Balsamo, big yan, Pupunta ka na doon sa, may bangko na naman, magsimbahan. Alam niyo yung mga simbahan natin, di ba may 10 utos? Noong unang panahon, uso yun lahat ng simbahan may 10 utos. Alam mo yung sabi nila, para daw hindi na daw lalabag sa batas, sir, yung mga tao. Dapat daw lahat daw ng batas ilagay daw sa mga billboard. Para hindi malaman ng tao. Sabi ko, gago pala kayo eh. Yung 10 utos na nasa simbahan pumapatay pa rin yung tao di ba? Huwag kang magsinungaling. Di ba? Di ba huwag kang magsinungaling kasama sa 10 utos? Kasama ba sa 10 utos yun? Ay, hindi huwag kang magbintang. Huwag kang magsinungaling. Saan ba inutos yun? Saan inutos yun? Saan? Huwag kang magsinungaling. Masasarap, maliliit na ngipin, masarap ikain. Di lang maliliit, nagsasabi,
Huwag kang magsinungaling. Anong kanta yun? 10 mga daliri. Kamay at paa. 2 mata, 2 tenga, ilong na maganda. Maliliit na ngipin, masarap ikain. Di lang maliliit nagsasabi, huwag kang magsinungaling. Amen! Amen! So may 10 utos na naman, Meron din parang entrance na simbahan, yung Bundok Banahaw bilang isang simbahan. Ayan. Tapos yan, JHS, Hari ng mga Hari. Jesus Christ. Diba? Panginoon ng mga Panginoon. Yaha, Waha. Yod-He, Vav-He. Tetragrammaton, name of the Lord in Jewish. Meron kami tinitignan dyan. Alam niyo kung ano? Nakita niyo yan. Ano nakikita niyo? May mukha, mata, ilong, bibig. Mata, ilong, bibig. Pwesto yan. So, inaalayan din ng kandila yan. Di ba? Maraming hiwaga ang bundok, girl. Sa taas ng mukha na yan, may isang malaking bato na may kuweba na may 20 feet ang lalim. Bababa ka doon. Tapos doon, may ilog sa ilalim. May ilog, may sapa. O may spring. Maliligo ka din doon. Ang tawag doon, tulay ni balon ni San Jacob. St. Jacob's Well. Okay. Ayan, si Jacob's Well yan. Umaakyat si Charale, Cabalteja. Ayan na naman yung bundok board, yung triangulo. Yan, ang tawag dyan, yung banal na aklat. Alam niyo yung banal na aklat? Ano yung aklat na hahatulan ka kung ikaw ay naroon? Anong aklat yun? Aklat ng buhay. Book of Life. Kaya sa paniniwala ng mga tao doon, para masama ka sa Book of Life, isulat mo yung iyong initial habang nananalangin. Kasi yung bato na yan, shaped like a book daw. So, nandyan yung Book of Life. Ayan. So, when you're in Rome, do what the Romans do, di ba? So, do it. So, ayan. So, aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay, may 2 pwesto doon, 2 kuweba. Ang kuweba ni San Pedro, at ni San Pablo. Pareho yun, magkatabi. So, ito sa San Pablo yan. Marami pa akong pinuntang pwesto, nakalimutan ko na. Ito naman yung tinatawag na Inang Candelaria yan, So, mag-alay ka ng kandila. So, aakyat ka pa, may mga aakyatin ka pa. Ito yung ilang misericordia. Lalagyan mo rin ng ng pwesto din yan. Ito yung, huwag natin kwento yan. Okay. Mayroong isang pwesto doon na ang tawag ay Husgado Cave. Yun yung ultimate na kuweba na aakyatin mo. 40 feet ang haba niya. 40 feet ng pakiwal-kiwal. Ang strategy doon, huwag mong titigasan yung, huwag kang ninervyusin. Kasi pag ninervyos ka, titigas ang katawan mo. Maninigas yung katawan mo, gagano. So, hindi ka makakano. Kasi parang gymnastics. Sa loob ng kuweba na yun, kailangan kaya mong, yes. Parang, ang galing, sumayang, ang galing, bibong-bibong gumalaw. Sorry, hindi ko po minamak, pasensya na kayo. Pero, gusto ko lang ipakita na kapag nampuesto kayo, huwag kayong ninervyusin at lambutan yung katawan nyo. No? Kasi kahit malalaking tao nakakalusot dyan. Pero hindi ko pa sinubukan. Yung unang beses ko, hindi na ako umulit. Okay? Pero, memorable talaga yan. Ayan. Yan yung entrance to the Husgado Cave. At kung titignan mo, para talaga siyang puwerta. Ano yan? Pintuan! In Spanish, okay? Okay, please.
Puwerta, okay. Ito yung labasan. That's my father going out of the Husgado Cave. Sa loob, may guide actually. Pwede pumasok yung guide. May mga part na pwede yung guide na magstay para i-guide ka. Doon sa loob. Kumbaga may mga wide parts, tapos nandun yung guide. Yung gina-guide ka, paakyat. Oh? So, yan ang Husgado Cave. So, ayan, no, tatay ko. Ang laki-laking tao niyan, pero nakalusot. Oh. Siyempre, paglabas mo, kaginhawaan. It's the ritual process of Victor Turner, girl. Di ba pag nag-ritual ka, you imitate the hardship of your life in the ritual. The ritual of the Holy Mass, for example, the translation of the Jesus Nazareno, that is what you do. Kaya may struggle. But after achieving the struggle together, as faithful, you then achieve communitas, and then you achieve liminality, which is, you go out of your world, you are refreshed. That's the ritual process. This is the same in the Husgado Cave. Okay? So after that, akyat ulit ng bundok, analin mo nyo si historiador, no? At ang susunod nyo pupuntahan ay yung tinatawag na Kalbaryo, the Santos Kalbaryo. Yan, mga 30 minutes walk yan, na mataas na yan, mataas yan. Oh? Bayan Jerusalem, nakalagay yun, New Jerusalem. Ano yung paniniwala sa banahaw ng mga ibang Rizalista? Doon babalik si Jesus. Parang Socorro lang niya. Sorry. Bawal. Oo nga, yun, nandito po. Okay. Ating pong pagpupugan. Meron silang Christmas ID, no? Christmas Station ID, oh. Kapamilya forever, 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 forever. Hindi mahihiwalay. Just. So, ayan na po yung, Santos Calvario. Oh, na parang may Calvario nga doon. Hoverex sa sa Rizal. Tapos, may babaan sa ibang lugar. Ang bababaan mo na ay yung tinatawag na kinabuhayan. Okay, malapit na po. Ano yung kinabuhayan? Yung kinabuhayan, dyan daw nabuhay si Jesus. Di ba sa Israel Sheila Israel, di ba? Alam niyo ba yung Sheila Israel? Naalala niyo ba yun, mga boss? Shibum. Shibum, Sheila Israel. Oh. Israel. Kasi daw, nung daw namatay si Tategi Bumbum ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, meron daw 7 anghel na nagsisi. At binuhat yung Jerusalem. Di ba lumindol? Binuhat daw yung Jerusalem, yung physical na Jerusalem, at dinala siya sa banahaw. Kaya may mga lugar sa buhay ni Kristo na makikita nyo sa bundok Banahaw. Yung isang version naman, spiritual na inilipat. Kasi daw magulo daw sa Israel. Sabi ng Diyos, ang dami-daming Hamas, ang dami-daming IDF, ang dami-daming Hezbollah, at saka mga, yung mga Haganah. Oh. So, sabi, ilipat na natin kasi mas peaceful sa Pilipinas. Doon na yung bagong Jerusalem. Oh. Hindi niya alam, nag-aaway din yung tao dito. May DBS, may BBM, may Bitawan. Haganah. So, ano yung pinagkakaguluhan namin dyan? Merong isang bato dyan na may talampakan na print. At alam natin na hindi pwedeng gawin ng tao yan, kundi siya isang banal na tao. Kaya naniniwala ako na si Jesus talaga yun. Joke lang po. Pero sa paniniwala ng tao, si Jesus yung nandun sa ito yung paa. Ito yung paa na yan. At meron din kami nakitang ganyan sa iglesia, sa Filipino Spiritual Catholic Church. May batong may footprint. Oh. So, maraming hiwaga ang bundok. Again, ayoko siyang, minsan siyempre parang nakakatawa sa isip ko dahil ako isang nag-aaral sa, di ba? Pero sa pakahulugan nila, ito'y mahalaga at ito ay nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay. No? So, folklore, gagalang natin yon. Hindi natin sasabihin, ay, hindi totoo yan, ganyan. Diba? Kaya nga, minsan, hindi na rin ako pinapatulan dun sa mga ibang spiritual theories about the Philippines. Kasi religion na yun eh. Oh, pero yung Talyano, lalabanan ko yan. Kasi, ang gusto niyan, hindi ka naman para maging mabuting tao. Itong mga folklore na ito, tinuturuan ka maging mabuting tao. Yung Talyano, tinuturuan kang ipagtanggol yung corrupt.
At hindi tatanggapin ng Panginoon yan kung sino mang Panginoon yung nasa ibabaw. Kaya magkaiba yung folklore at fake lore. Yan din ang kailangan natin tignan. Alam niyo yung fake lore? Yung mga pangalan ng lugar na isasabihin na, bakit vegan? Kasi yung Espanyol dumating, di ba? Yung fake lore yun. Ayan, saya. So meron pang isang grupo doon, yung samahan ng 3 persona solo Diyos. Talagang si Kristo ay si Rizal. Yan ang kanilang paniniwala. Parehong naghihirap, yan yung kanilang altar, yan yung kanilang pinuno, yan yung kanilang libingan, at marami pang iba. So, basically, tapos, after that, kaginawaan, kasi maliligo ka na dun sa meron na kaming liguan na falls. Alam niyo kung baka ano yung falls? Mali. Kasi falls. Okay. Bakit ko kinunan nito 2 poging lalaki ito? No? Simple lang. Alam niyo, dito ko natutuhan na itong mga mahihirap, meron silang paraan talaga sa pagsisipag nila. Nagbebenta sila ng ice snowball. Galing silang malayong bayan. Parang Laguna pa yata sila. Yung motor yung gamit nila doon sa galing Laguna, pupunta ng Banahaw. Bakit? Kasi sa Banahaw daw, dahil madami nagpipill trip, sa isang araw, ang kita nila 40,000. Yan ang kwento nila. So sabi ko, hindi na talaga magiging empleyado itong mga to. Sa ice snowball, 40,000 ang pwede lang kitain. So, masaya. Okay. Hindi ko na ito yan. Okay, so ito yung mga nakasama ko sa paglalakbay, siyempre. Historiador Alvin Campomanes, si Big Bill Atoy Navarro. Si Kuya, miss na ko na. Ito yung favorite guide namin Si Ate Cheryl, Ate Mitch, Dr. Lars, si Ross Costello, si Adonis, Sharon Maminta, si Lars Ubaldo, si Makapinlak ito. Sir Noy Makapinlak, ayan. So mga historiador, Wesley Reyes, mga likas kasi kami kaya nakaganyan, UP likas. So, to end, pag nakita nyo yung paniniwala, gusto kong i-emphasize dito na may makukuha tayo sa mga Rizalista kahit sabihin mo kakatwa for us. Pero, yung napagsasabay nilang ituro na ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa bayan. At ito yung pinapakita ni Bonifacio. Diba? Sumampal tayo sa may kapal ng taigting sa puso't gunam-gunamin sa sarituin na natapat na pagsampal tayo sa kanya ay tunay na pag-ibig sa bayan tinubuhan sapagkat ito tunay na pag-ibig sa kapwa. So, pwede mong matutuhan ang iba't ibang bagay sa pag-aaral ng kabundukan at ang sinaunang paniniwala. Ayan. Napag-aralan natin yan ngayon. At, of course, hindi lang bilang sisidlan o taguan ang ating sinaunang paniniwala ng kabundukan, kundi pook pa ng kabayanihan ng mga nakipaglaban sa ating kalayaan, ginamit na sa tihiyang militar ng Katipunero. I will end with one of the songs of the Rizalistas. Ang sabi nila, kami ay Pilipinong tunay, sa Pilipinas kami sumilang. Ang aming dugo at kulay, kapurihan ng silangan. Kami Pilipino ngayon, bukas sa habang panahon. Matibay ang aming layon sa Republika ay pagtulong. Kami Pilipinong lantay, kalahi ng mga Rizal. Walang takot na mamatay sa ngalan ni ng bayan. Kami Pilipinong wagas na marangal at matapat. Ang tunay naming hangad, mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Maraming salamat po. In Cebuano, mabuhay! Mabuhay tayong lahat. Sir. Ayun, thank you, Sir Shao. Palakpakan po muli natin ang tagapagsalita ng Harbor. Tama nga no, Sir. Actually, lahat na napuntahan kong mga reserves na mga nasa matataas sa lugar, mga sa bundok. Yung huli namin napuntahan, actually galing kaming Tugigaraw noon. Napuntahan kami sa sa Bayumbong, sa Nueva Vizcaya.
And actually, what's interesting doon is may marker ng NHCP yung Rizal Shrine doon sa Bayumbong. Parang pilgrimage site siya ng mga Rizalista. Tapos maraming mga monumento pa ng mga bayani. Also yung Rizal Shrine sa Dapitan, isa sa mga museo namin, yung karamihan sa mga Rizalista actually nakatira sila sa bundok. At bumababa na lang sila sa mismong shrine kapag tutulong sila maglinis dahil very sacred sa kanila yung lugar. Anyway, due to interest of time dahil medyo mag-extend ata tayo, siguro magkaroon tayo ng mabilis lamang na malayang talakayan ng open forum. Open forum ng Open Secret. So kung sino po may mga katanungan, paki-state na lang po ang inyong pangalan at ang inyong affiliation. Meron po ba? Gusto na nila pumunta sa Open Secret. Talaga ba? Magkatanong daw. Sige. Huwag kang mahiya. On the spot na lang po na. Sige po. So my name is Mary Jalene Safran. I'm from PUB, history first year student. Apo. So, pressure tuloy ako. So, ang tanong ko lang po ay... Huwag mo nga, tip, kapag kayo ay, ako ba yun o ikaw? Huwag mo hawakan yung mic sa ibabaw. Yan, ganyan. Ayan. Oh. So, pag ginaganito po niyo yung mic, mag-feedback siya. Oh. So, ang tanong ko po kasi, marami po kasi misconceptions about Rizalista nga po yun. So, O ba yan o ikaw? ang tanong ko lang po paano po maiiwasan po yung matatawag na social memory po na mga kadalasang majority of the Filipinos about mga Rizalista po? What do you mean? I did not understand the question. Sorry po. Sakit eh. Hindi, joke lang. I-rephrase mo lang. Kasi po may mga may social memory po ang majority of the Filipinos na ang mga Rizalista po ay mga po. Okay, gets ko na kaya yung gusto niyang ita. Kasi social memory mo pa. Oh. Keep it simple. Mayroong pananaw na kulto sila. Yan, o. Makangito nga yung problema. Ay, mama ko, girl. Hello. Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Ganda. Okay. May kulto. Okay. Kailangan may diskusyon sa Rizal course. Kasi, una, maganda na may Rizal course. Kasi bawat estudyante na Pilipino na mag-graduate ay dadaan sa kurso na yan. So, malaking tulong yung media, pero maikli ang panahon sa media. Dapat may part, at maraming aklat na ganito na ang pag-atake nila, hindi na lang yung life works in Rizal yung inilalagay, kundi yung meaning of Rizal. Doon papasok yung nakalagay sa PowerPoint ko, hindi ko na in-explain kasi hahaba tayo. Basahin mo si Rizal bilang teksto. Dahil ang bayan, hindi siya lang nagbabasa ng teksto. Minsan binabasa niya yung tao mismo bilang teksto. No? Ano yung namatay? Ano yung sumabog? Ala? Corrected by? Anong museo? Sa museo sa Iloilo? Sa ano, di ba? Sa Maritime, di ba? Yung museo ng kasaysayang pang-marites ng Pilipinas. Hindi, ganito. So, ipapaliwanag lang at uugatin na may concept, mayroong pinagmumulang basis yung mga paniniwala sa sinauna natin paniniwala bilang pagpapatuloy. Kumbaga, iba yung interpretation nila doon sa belief ng ninuno natin. Okay, so, pag pinaliwanag mo na yon, kasi tandaan natin, kailangan magmula tayo sa punto ng cultural relativism. Ano yung cultural relativism? Ibig sabihin nun, kapag tumitingin ka sa mga pananampalataya, dapat ginajudge mo sila based on their judgment, based on their perspective and not on your perspective. Why?
Or at least on the basis of mutual respect. Why? Because kung sa sarili mo lang na paniniwala ang pagbabatayan mo, lahat ng ibang paniniwala ulul. Di ba? Okay. Kahit kunwari, Muslim ka, kung wala kang cultural sensitivity, cultural relativism, at tingin mo sa lahat ng relihiyon, kahit Kristyanismo ay hindi maganda. Pero ikaw bilang Kristiyano, parang feel mo, lahat ng paniniwala mo normal lang. Pero pag tinignan ka ng isang Muslim, weirdo rin yung paniniwala mo. Lahat ng paniniwala ay weirdo. Kaya ngayon paniniwala. Kasi yan ay hindi may paliwanag ng siyensya at ng ebidensya. Nasa puso yan. So kailangan pagka tinuturo yung paggalang sa iba't ibang relihiyon na ipapaliwanag din yung Rizalista. So, pero ano yan, again, malaking proseso yan kasi yung natawag mo, social memory. Hindi ko siya na-gets. So, sorry po, no? Ay, kulto nga sila. So, kailangan ipaliwanag mo, hindi sila kulto. Ito yung slogan dyan ni Connie Alaras, hindi sila kulto, kundi kultura. Hindi kulto, kundi kultura. Okay, thank you po. Next. Meron pa po ba? Pwede pong mag-volunteer ng magtatanong, Chos. Comments? Ako lang ko volunteer. O kaya si ma'am, si ma'am din mamaya. Si ma'am gusto ko yung mag-comment yung ano. Si ma'am, pwede po ba kayo magtanong ma'am, mamaya? Kayo po? Opo, kayo po. Yes, Madam Rep. Ayan, next na siya. Good afternoon po. In the concept lang po ng ilihan. Apo. Kasi po just wanted to clarify lang po yung sa strategy ni Gregorio del Pilar when it comes sa Basang Tiran. Just wanted to clarify lang po kasi parang on that part po ng ilihan, kinuha niya yung strategy ni Andres Bonifacio. Pero on the process ng protecting Emilio Aguinaldo, parang gusto ko lang pong linawin kung anong side po ba siya? Under po ba siya ni Emilio Aguinaldo? Sige, thank you. Andres Bonifacio? Okay. Okay, panalo. Okay, ano ang tanong? Ang tanong ay, si Gregorio del Pilar ay gumamit ng kabundukan. Siya ba ay tao ni Bonifacio? Hindi. Hindi siya tao ni Bonifacio. Well, wait a minute. I have to rephrase that question. I have to rephrase my answer. Si Gregorio del Pilar ay nag-aral yan sa Maynila. Sa panahon na itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan. Kaninong bahay? Diodato Arellano. Si Diodato Arellano ay uncle. Okay, hindi lang natin alam, pero may paniniwala, meron akong parang inkling, hindi ko sinasabing totoo ito, o batay sa dokumento, pero may inkling ako na maaring naroon siya, pero hindi siya aware na may Katipunan. Kasi pasasalin lang siya sa Katipunan, age 16 or 17 or 18, sa Kakarong, Desile. Diba? Now, that said, diba sa Kakarong Desile sa unang, so nagilihan siya, tao siya ni Bonifacio. Pero, may ambisyoso rin yung lolo mo. So, nung pumunta sa Biak na Bato si Kuya Emilio, nagpakitang gila siya doon. At saka nagano siya, nanalo siya sa isang labanan, may nilusob siya para maalala siya ni Emilio Ang magaling ito, dinala agad ni Emilio sa Hong Kong, yung lolo mo. Okay. Now, yung bang pagpunta sa Tiran Pass ay ilihan? Yes and no. Okay. Yes, because in spirit, it was ilihan. But no, because it was forced upon him by the circumstances. Hindi niya yon strategiya. Hinahabol na sila. At ang tangi lamang niyang mapagdadaanan para makatakas sila ay yung tiran. Kasi lulusot, di ba, nasa Pangasinan sila. Lulusot ka ng pagtiran, lulusot ka ng papuntang Cordillera noon. Okay. Now, that said, so that's in Ilocos Sur. Ang laon yun, Ilocos Sur. Basta, that said, ito yung kailangan maintindihan dito. No? Tandaan nyo na
kahit si Antonio Luna, the other general, was Canloranized. Gusto niyang i-mix yung guerrilla warfare dun sa kabundukan. Kaya yung sinasabi niya kay Emilio, matagal na, pumunta na tayong norte. Huwag na tayo magrepublika-republika dito. Doon tayo magrepublika sa bundok. Dahil we can defend ourselves there. Makakaano tayo dyan, mapagtatanggol natin sarili natin. So alam niya yun. Alam niya yun. Hindi siya sinunod ni Aguinaldo. Alam natin yun. Kasi parang sinabi ng mga advisor ni Aguinaldo, huwag kang kikinig dyan. Kasi, pag nakinig ka dyan, kukodetahin ka niya pag nasa bundok na tayo. Ang malungkot doon, nagdili-dali sila ng 5 buwan. Di ba? Di ba pinatay nila si Antonio Luna? Ni na Buen Camino. Tsaka nung mga, rehimentong Kawit. Diba? Batalyong Kawit, I mean. Then, 5 months pa silang naghintay na sana, nag-depend na sila, tinaas sila yung mga trenchera nila, magte-trenchera sila, pumunta sila sa kabundukan or what, na nung dumating na yung mga Amerikano at nagulat silang lahat, doon lang nila inadak, ay tama pala si Antonio Luna, akyat na tayo ng bundok. Yun yung konteksto ng Tiran Pass. Akyat na tayo. Okay, since they weren't able to buy time, they have to sacrifice Del Pilar. Kasi siya yung haharang eh. And that sacrifice, I'm not saying that it was willful. I did not say na gusto ni Aguinaldong mamatay si Del Pilar. Pero it wouldn't have been necessary if they already went there anyway. Do you get me? So, that said, ganun yun. Yun yung mga mistakes ng mga bayani natin. Di natin yan So, basically, ang nagawa ng Tiran Pass, in fairness to Del Pilar, was to delay the arrest of Aguinaldo for a few more months, which hassled the Americans and made them, kumbaga, gumastos pa sila ng malaki doon sa digmaan yun. Diba? But that could have ended early. Yun yung parang strategic, hindi naman victory, pero at least, di ba? Parang nahassle natin yung mga Amerikano for quite some time. But yeah, that's basically it. Sayang yun. Magandang tanong, ma'am. Thank you po. Yes. Yes, ma'am. Hello po. Ano pong eskwelahan kayo, ma'am? Ay, hindi. Huwag mo sabihin lang si... Sige po. Hindi, wala po question. Parang siguro out of curiosity lang po. Pansin ko lang po sa archive photos po kasi may parang mga pictures po na parang may mga present na photographer po kapag parang nag-group po sa kabantukan, ganito po. Meron po ba talagang present na photographer ang bawat mga grupo or parang meron po talagang kung may personal photographer. Kayo kanina? Well, if you know Xiao Chua, walang event na hindi nakukuha ng litrato kasi I always believe na, at tandaan nyo, nakita nyo yung mga tour na yon 2003, 2008. Yung 2003, wala pang Digicam nun. 135 camera yung ginamit ko doon, de-film yun. Pero dino-document ko na. Kasi una, when you document these things, so yung kung grupo, yes, may pictures, pero not as much as I did. I think. Ngayon na lang yan, ngayon pwede mo na kuhanan lahat, but not those early days. Because I knew that I will teach this. I knew that I will give this lecture. I knew that there will become a time na hindi na ako makakaakyat doon. And these are the only things that will remain in my memory. So I can go back to them. That's the power of photography. That's the power of images. Very good question. Yung yung mga historical photos, kunyari sa Buddha o Buddha sa mga hindi. Research na yun. Research na yun. Kasi, yes, may mga, ayon ba yung sorry naman, no? Pero it's the same. All generals, and even nakita mo si Maestro Sergio, di ba? Kinuhanan bago i-execute.
Si Gregorio del Pilar, may picture siya. Nakasama yung army niya, nakakabayo siya, di ba? Oh. So, same with what I said. We want people to remember who we are in the future. We might not be important, but these pictures will tell people the story of our nation's history. May ganun na silang Jose Rizal especially. Jose Rizal, talagang alam niya na magiging bayani siya, so nagpicture siya na nagpicture. It's the most photograph of them all. So, yung photograph, yes, meron na nun at magastos yan. But they felt it was important. Ang tawag dun yung for posterity. Ngayon kasi ginagawa natin yung picture as a way of life na lang, for our personal, pero iba yung for posterity. Because you want to leave something to your kids and to the future generation. Now, I'll just tell you something about portraits. Mahilig tayo sa portraits, pero bakit mahalaga yung portrait sa oil on canvas? Apparently, yung mga ganyan, yung mga pinrint sa tar, pinrint sa papel, pinrint sa photo paper, that will fade. Kung hindi siya matransfer in the next technology, makakalimutan ka na mawawala na yung image mo. Pero pag nagpa-paint ka ng oil dries completely only after 400 years. So, ibig sabihin, pag yung oil, even if it lasts for some centuries, it's still as fresh looking as it was when it was painted. So, yun yung dahilan kung bakit yung mga kings, di ba? May mga oil portraits sila. So, if you look at Queen Elizabeth, it's as good as new. Di ba? Si Andres Bonifacio, wala tayong portrait niya na actual. Kasi, yung nakuha natin yung portrait niya, faded na. So, gumagawa na lang tayo ng bago. Based on that faded photograph. So, yun yung importante na Kaya yung mga mayayaman talaga, nagpapapaint sa solo, gano'n. Kasi they want to live forever. They want their image to live forever. Of course, as long as hindi masunog yung painting na yun. Diba? Okay? Siguro, okay na tayo, no? Last? Okay na? Okay na. Oo. Thank you, sir. So, sige. Thank you. Na lang huli, no? Again, thank you for joining us. Now, again, this is not a totally historical tour. It's really more of looking at the mindset of people, worldview of people, which is also part of historical studies. Because in looking at what we felt might be untrue, but is strong feelings with the people, may makikita tayong katotohanan about ourselves. Okay? Sige. Thank you, Jerwin. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, sir. By the way, sorry. Last na lang, yung mga wala pang comics, yung mga latecomers, may libreng comics po kayo. Bago tayo mag-tour, punta lang kayo sa akin at may magpipicture lang tayo. Salamat po. Okay. Maraming salamat, sir. Sa mga naon. Akala mo ikaw yung tour guide. Masala mo yan eh. Salamat, Jerwin, at salamat kay Prof. Kagawad Xiao Chua, ang ating idolo. Una po sa lahat, maraming salamat at nakapunta kayo. No? Mas marami pa sana tayo na-expect, pero kayo po ang mga bayani. So, sa ngalan po ng Ramon Aboitiz Foundation, na nahimutan dito sa Subo, daghan kaayog salamat ninyong tanong. Ito pong pupuntahan natin ngayon, I think yung iba dito. Sir, may estudyante ka kanina pala, nasa lista. And then, doon na sila, nagpunta na sila before coming here. Yeah, so yung mga pupunta pa lang, tayo na papunta pa lang, ito pong mga likha na makikita ninyo, gawa po ito ng iba't ibang mga student artists. Sorry. Oops, ano ba yun? Hello? Ay, napatay ito? Ayan, sorry. Yan, thank you. Ito po ay likha ng iba't ibang mga student artists mula sa Universidad ng Pilipinas, Cebu, Cebu Institute of Technology, at iba pang mga senior high school sa Cebu, Cebu City Science High School. Okay, ba yan? Ano ba? Okay, so ito po, alam niyo po ang usapin ng revolusyon sa Cebu ay medyo unpopular, no? Hindi masyado napapag-usapan yung revolusyon. Pagka sinabing history sa Cebu, it's always about Magellan and all those things that happened in 1521. Parang nabanggit ata ni Sir kanina yung bang yung parang yung nung pinatay si Leon Kilat, parang kasi nananahimik na kami. Oo, kasi maraming mga schools.
Start na tayo. Hello. Hello. Ayan, hello. Yan. So maraming schools of thought sa Cebu na parang mga elitista, no, na parang nananahimik na tayo, okay na yung negosyo natin, ito na yung buhay natin. And later na lang sila, during the time of the Americans, parang nagkaroon ng sense of nationalism, Philippine nationalism. No? So kaya ganun yung aming thought. Itong exhibit na makikita ninyo mamaya, una itong tinanghal noong sa Cebu po, meron kaming one night event kung tawagin ay Gabi sa Kabilin. Night of Heritage. Ito po ay, ang inspiration namin dito is yung Long Night of Museum sa Vienna, Austria, kung saan lahat ng museo sa Cebu City at dalawang karatig lungsod ay bukas hanggang alas 12 ng hating gabi. At we just need to get a single ticket and then pwede na kayo pumasok sa lahat ng museums. Libre sa kayo sa ano ba tawag nyo sa Tartanilla dito? Kalesa and then bus and everything. Okay? So, depende na rin yung sa gimmick ng mga museum. So, una itong tinanghal nung Gabi sa Kabilin na itong 2023. And then, nanganak yung idea na dalhin dito sa Maynila. At actually, dapat hanggang dito lang siya sa San Juan. Pero parang nakita natin na parang gusto pa natin i-share yung sa mga, lalo na dito sa Maynila, yung bahagi ng Kabisayaan, yung naging parte ng Kabisayaan sa revolution. No? Ngayon ginuginita natin ang ika-125 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. So muli, sana po mag-enjoy kayo sa makikita niyo exhibit sa mga nakapunta na. Maraming salamat po. Ito na po ang, I think, huling araw niya dito sa San Juan. Okay, binuksan po namin siya noong araw ng pinaglabanan, August 30. Naging bisita po natin ang unang ginang ng Republika ng Pilipinas. At ibang opisyalis po ng NHCP at ng Ramon Aboitiz Foundation. Ngayon nga po dapat kasama natin ang aming Pangulo, si Miss Amaya Aboitiz, na papuntang Brazil ngayong araw na to. So, sayang hindi siya makakapunta pero pupunta po siya sa Cavite. Sana po umabot siya. Dapat kasama natin siya ngayon. So, dahil ito na po yung huling araw ng aming exhibit, nice po namin pasalamatan yung bumubuo ng NHCP Museo El Deposito, si Sir Jonel, at dito po sa NHCP Museo ng Katipunan, si Sir Christian, si Ma'am Zenaida, at yung mga kaibigan po natin sa LHCN Secretariat, si Sir Jerwil, at si Ma'am Ryan Tan. Yan po siya. Yan. So, siya po ang nagbibigay buhay sa mga blacklight exhibit. So blacklight exhibit po pala siya. So, madilim po sa loob. Okay? Yung blacklight lang po yung nagbibigay glow sa paintings. So, sa ngalan sa Ramon Aboitiz Foundation, makausap pa dito nahimutan sa Subo. Ako, tapos nga nagpasalamat kaninyo sa inyong pagkanhi karong hapon. O kinawat unta na magkita-kita ta. Patuloy sa pagtuklas, padayon sa pagtuki. Daghang salamat, may hapon kaninyo. Maraming salamat, Boy. Okay, so now, pupunta po tayo sa kabilang gusali, sa Museo El Deposito. So, inaanyayahan ko po. At after po pala ng tour, babalik po tayo sa ground floor dahil may kaunting salo-salo tayo sa baba. Ngayon, may mga staff po ng NHCP, patuloy na lang po pa-assist para sa pagta-transfer sa kabilang building. Maraming salamat po. At also, mamaya po pala, available pa rin po ang aklat ni Sir Xiao. Baka gusto nyo i-avail. Yung late comer, yung mga ibang kwentang mauna, yung late comer po, may kayo. Sundan nyo lang po si Ryan. Pasok po, sir. Pasok po. So, once again, sa mga kapapasok lang, please register po tayo ulit dito sa museum na ito. And then, if you wish, you can also visit the deposito sa ilalim at yung galleries po sa taas. Last day na po nyo ngayon dito. Salamat po sa pagpunta. Dagang kayo salamat. Yung nakaputi ilaw. Ayun, umiilaw.
Batikan. Kasi sakda ko. Joke. Totoong anting-anting to. Spanish pala yan. Ave Maria Latin. Umiilaw sila. Umiilaw sila. Grabe, boss Chow, yung debosyon ng mga Pilipino sa patron natin, Immaculada Conception. Kasi nung araw kapag ka may hinahanap ng tao, ang sasabihin, Ave Maria, tapos pag nandun sa loob, sasagot siya, Purissima sin pecado concebida. Sin pecado concebida. Yung Sigbin. Yun. So nandito yung image ni San Nicolas kasi sa bayan ng San Nicolas sila unang nag-aplas. Wow.